Sa mga nanonood online sa ating live Facebook, welcome na welcome po kayo. We are so excited for you to be with us. And don't forget, i-share nyo po itong video na ito. Kahit ikaw na nanonood sa YouTube, i-share nyo po itong video na ito. I-share nyo sa inyong mga classmates, sa inyong thesis groups. Share mo dun sa iyong prof na ikaw ay laging pinahihirapan. Share mo sa kumare mo na may utang sa'yo. I-share mo po lahat itong video na ito. Muli pa palakpakan natin ng Lord. Come on! Sabi ko si Lord ang palakpakan. Palakpakan naman natin si Lord. Wow! Ang ganda ng ginagawa ng Lord in every season in our lives. And dahil nga doon, we are so thankful dahil tayo ay pinamumunga ng Lord. We are so blessed. Sabi nyo nga, fruitful. Fruitful, namumunga. It is our theme for our September. Bare months na, biruin mo, malapit na October, November, December. Amen? Malapit na magpasko. Malapit na ang Christmas party, mga Christmas parties. Praise God, marami nang may trabaho dito. Amen. Sila na mga magpapapila. Amen. At malapit na rin ang ating church anniversary, ating 8 years. At tunay nga pinamumunga tayo ng Lord. Sobra tayong pinamumunga ng Lord. Fruitful. Sino excited to hear the word of God? Sino excited may matanggap galing sa Diyos? Amen. So before we continue, let's all stand up and let's declare our tool calling verse. Luke 4:18 up to 19. Let's declare with conviction. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare who we are, our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. I am not extreme. At ano nga yung pang-11? I am not a marites. Amen. Pwede na po tayong umupo ngayong oras na ito, di ba? We're so excited sa mga gagawin ng Lord sa atin. Pag-uusapan natin, we have still 4 months for this year 2024. Amen. And we're excited to announce, magsisimula na uli po ang bagong liga ng volleyball. Amen. A volleyball league ng mga babae po, mga ating mga magaganda na women. Hopefully na may mag-champion na tayo this makabawi tayo. Ibawi nyo si Poland. Yan. Ibawi nyo si Poland. And we ask for support. Alam nyo, namumunga talaga ang ating church. Amen. Taas ang kamay, naniniwalang namumunga ang ating church. Our church is being fruitful. And we believe na mas dadami pa ang bunga ng ating church. And ang ating theme verse sa ating fruitful series ay yung John 15 verse 8. Let's read. John 15 verse 8, sabi doon, when you produce much fruit, you are my by this my Father is glorified, that you may bear much fruit, so you will be my disciples. Sabi doon, para parangalan ng Diyos Ama, tayo ay mamumunga. At pag tayo namunga, tayo ay tinaguriang mga disipulo ng Diyos. Amen. We're declaring, as we had the vision ng isang puno na namumunga, mangyayari to, dadami ang bunga. Kaya nga yung ating mural na puno, we believe ito ay sa padami ng padami. Amen? Ito ay sa padami ng padami ang kamay. And we believe habang nakilos ang Diyos sa atin, tayo ay binebless. At tinawag ka para mamunga. Sabi mo sa tabi mo, tinawag ka para mamunga. Tinawag ka para mamunga, ikaw na matagal na, ikaw na bago, ikaw na bata, ikaw na may buhok, ikaw na walang buhok. Ikaw na first time, tinawag ka para mamunga. Amen. O meron ba tayong first time sa kauna-unang ng pagkakataon ay naka-attend sa ating Sunday na gawain? Yes? Meron po ba?
Meron po bang first time? Pwede bang itaas lang ang kamay? Hindi po patatayuin? Galing Manila, first time uli? Wow, but I see I see fresh faces. Siguro mga na-deliverance kayo, kaya parang ang lilinaw ng mukha ng bawat isa. Okay. And alam nyo po ba, since Friday, up until now, bilang Kristiyano, we are celebrating Rosh Hashanah or yung tinatawag nilang Jewish New Year. Yan. Pa-next nga po. Next. So we are celebrating Rosh Hashanah 5784. It is the year 5784 sa Jewish calendar. So mga Jewish, sa mga hindi nakakaalam, ang mga Hudyo, mga Jewish people, sila yung mga pinili ng Diyos. So bilang spiritual Jewish people, bilang partakers of the New Covenant, tayo din inakikiselebrate sa New Year. Sabihin mo sa katabi mo, Rosh Hashanah. Bumati ka na 5 tao, sabihin mo, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. This Happy New Year. Dapat may magpapaputok, Happy New Year. Diba? This is a blessed New Year. And 5784, pag ang Rosh Hashanah 5784, this is a year of open doors. So this year, sa year 5784, a year of open doors, maraming bubuksan ang Diyos na pintuan para sa iyo. Amen. Palakpakan mo, Lord. Doors will be open, doors of opportunity, doors of finances, doors of relationships, doors of favor will be open in our lives. And we believe it will happen. Kanino yon? Kanino yon? Kaya po, ang suot ko po ngayon ay para akong isang saserdote. Isa akong ano nga tawag doon? Yung teacher. Ano nga, Jewish teacher? Rabbi. Kulang na lang, meron akong patong dito yung bilog. Pantakip dun sa aking panot. Pero wala na. Alam niyo po, open doors, binubuksan na Lord oportunidad sa akin para magkabuhok muli. Amen! At ako'y naniniwala ang bawat isa dito ay may mga mabubuksan ding pintuan sa bawat isa. This is what ito pong tawag dito ay prayer shawl. Ginagamit po ito ng mga Israelita pag sila'y nananalangin. Nung nagpunta po akong Israel, bumili po ako nito. Spiritually, ang tawag dito ay tassels. Alam niyo naman mga Israelita, mababatas. Sobrang mahigpit nila sa kanilang Jewish law. Itong tassels na ito, it symbolizes the prayers. Na kapag may ganito ka, ibig sabihin ikaw ay kabahagi. At kung mapapansin nyo, merong mga verses dito. So itong prayer shawl, it symbolizes many things. Nung nakita ko po ito, ay susot ko ito sa Rosh Hashanah, Happy New Year. Para maraming pintuan na mabuksan sa JA1MNK. Amen. Pintuan ng bagong trabaho. Amen. Pintuan ng bagong financial breakthrough. Pintuan para makancel lahat ng utang. Pintuan ng bagong jowa. Amen. Yun ang, doon marami nag-amen. Uy, marami may birthday ngayong araw na ito. Amen. Mamaya babatiin na natin maraming may birthday. Ang title na i-share natin ngayon ay Grapes and Lemons. Ubas at limon. Limon. Let's pray. Lord, thank you, God, for the open doors. Thank you dahil mahal na mahal mo kami. We believe. Touch us, Holy Spirit. Kiniling ka namin. Mas maintindihan namin ang salita mo. Salamat po. We're so excited. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan muli natin si Lord. Siguro yung first time nagtataka, ba't ganun ang suot ng pari doon sa second floor? Wag kayong mag-alala. Next week po ako po ay naka-jersey. Naka-jersey po ako next week. Okay. Tanong ko lang po, sino po dito ang loyal? Taas ang kamay. Loyal. Yung tunay ha, ulitin ko baba ang kamay. Ako hindi naniniwala. Ulitin ko. Sino po dito? Kilala nyo sarili nyo. Kita ng Lord. May pare. Sino po dito ang loyal? Taas ang kamay. Ay, nako. Si Joshua Ivo. Si birthday boy, loyal. Ano ba pag sinabing definition ng loyal?
Ha? Pag sinabing loyal, ano ba? Loyal ako sa isang relasyon. Paano ba? Kasi iba-ibang definition ngayon pag sinabing loyal. Transparent kayo sa isa't isa. Pag sinabing loyal, hindi ka naghahanap ng iba. Yun. Hindi porket nag-away kayo ay hiwalay na agad. Pag sinabing loyal ay ano bang term doon? Yun. Kumbaga sa mga kabataan ngayon na hindi ka nagchat-chat ng iba. Ng mga ganon. Para sa akin sa tunay, loyalty ngayon, hindi ka natingin sa iba. Yun talaga. Hindi ka natingin sa profile ng iba, hindi ka natingin sa iba. Pag sinabing loyal, ikaw lamang at yung partner na binigay sa'yo ng Lord. Pag sinabi loyal, through ups and downs, through thick and thin, till that do us part, loyal ka. Yung kahit ang tagal-tagal na, bawal mag-name drop dito. Yung loyal, yung kahit ang tagal-tagal na, still mahal mo pa rin siya. At instead na bawasan, nadadagdagan. Diba? Ganun ang loyalty. Kaya ako'y ngayon naniniwala, kokonti na ang loyal sa mundo. Tunay, no? Kokonti na ang mga loyal na babae dito sa mundo. Pansin ko mga loyal ngayon, mga lalaki. Tama po. Tama, Kuya Mar. Yung kahit loko-lokohin ka, kahit sirahan ka sa iba, kahit saktan ka, mahal mo pa din. Ganun ang mga lalaki ngayon. Ang mga babae, hindi. Sabi doon, alam niyo loyalty, yung mananatili sa iyo kahit nagkulang ka, mananatili sa iyo kahit nagkamali ka, mananatili ka sa kanya kahit naghanap siya ng iba. Napakakonti ng ganon. Siguro sa JA1MNK, ang loyal lang dito, 5 lang. Isa na ako, syempre. Number 1. Number 2, si JM. Si JM. Number 3, si Kuwatog, si Renz. Number 3, loyal yan. Yung 4, bawal nang i-name drop. Ay, hindi, yung pang-4, si Cedric. Loyal yan, loyal. Nakapads daw, nakapads. Loyal. Sa pag narinig natin yung salitang loyal, nung inaano ko to, may isa pang kakibat na word sa loyalty. Yung mananatili. Kaya bumang manatili sa isang bagay, sa isang tao, sa isang relasyon, despite of the errors, despite of the mistakes, despite of the flaws, kaya mo bang manatili? Sabi ni Jesus sa John 15 verse 5, pwede na po kayong makinig. Sabi ni Jesus, yes, I am the vine and you are the branches. Pa-next nga po. Yes, I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Sa Tagalog, anong sabi doon? Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Sabi ng utal, wag na yun. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sabi ni Jesus, siya yung puno at tayo ang mga sanga. Kunwari tayo yung sanga, inalis tayo sa puno, ipinatong lang tayo sa isang lamesa, mamumunga ba tayo? Bakit? Bakit hindi? Kasi tayo ay naka-detach. Putol tayo sa main na puno. Tayo ay hindi nakakonect.
So, kung anumang sanga ang pinutol mo sa puno, hindi mamumunga, malalanta, mamamatay. At kaya nga sabi ni Jesus, akong puno ng ubas, manatili kayo sa akin. At ako'y mananatili sa inyo. At matik, kapag nakakabit kayo sa Kanya, kay Jesus, matik mamumunga. Imagine mo, ikaw ang sanga at nakakabit ka sa pinaka-the best na puno. Ang puno na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ang may likha ng sanlibutan. Nakakonect ka sa punong yon. Mamunga ka kaya o hindi? Taas ang kamay mamumunga automatic. Taas ang kamay hindi mamumunga. Taas ang kamay na hindi alam yung tanong kasi nakatingin sa cellphone. Ulitin ko, kapag tayo na sanga ay nakakabit sa puno, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, may likha ng langit at lupa, nakakabit tayo sa Kanya. Mamumunga ba tayo? Oo, hindi. Oo. At ano kaya ang bunga mo? Halimbawa, rambutan, ano ka kaya? Maasim na supsupin o matamis na tuklapin? Matamis na tuklapin. Ikaw ay mangga, nakakonect ka sa puno na si Jesus. Ikaw ba ay yung sobrang asim o yung matamis na Indian? Kunwari ikaw ay saging, tordan, ano kayong maliit, mamunga yung hitik na hitik? Hitik na hitik, matik yun kapag nakakonect ka kay Jesus. At basta nakakonect ka, sagana ka, matik na sagana ka, automatic na prosperous ka, automatic na blessed ka, automatic na anointed ka. At again, hindi gagawin ng kaaway na hindi ka mamunga. Ang gagawin ng kaaway, puputulin ka sa puno. Puputulin ang sanga sa puno, yun ang gagawin. Ang titirahin sa iyo ay loyalty mo sa Diyos. Ang titirahin sa iyo kung mananatili ba ako sa Lord. Kaya ko bang manatili sa Lord? Alam niyo po, madali namang manatili sa Lord, honestly. Mahirap manatili sa tao. Pero pag sa Lord, madali lang. Minsan, ilang beses sa tunay, bilang ako'y pastor, ilang beses ko nang inisip, gusto ko na sumuko, ayoko na magpastor, ayoko na, Lord. Sa 8 taon, magwa-8 taon na po tayo sa J1MNK. Sa 8 taon pagpapastor, ilang beses ko nang inisip, sumuko, ayoko na. Pero lagi napasok sa isip ko, pag ako'y sumuko, ako'y pa-impyerno. So wala akong choice. Pag ako'y sumuko, walang blessing. Wala akong choice. Wala akong choice kundi manatili sa Kanya. And next week, pag-uusapan natin yung mga pruning, yung pag-alis ng mga dahon-dahon, ng mga sanga-sanga. Pero this week, pag-uusapan natin, bakit madaling manatili sa Lord? Taas ang kamay, gusto mga mamunga. Taas ang kamay, Lord, gusto kong mamunga. Gusto kong mapuno ang langit. Gusto kong maraming madala sa'yo. Gusto ko maraming ma-inspire akong tao. Gusto ko, sa anointing ko, maraming makalaya sa inner healing and deliverance. Gusto ko yung mga kaibigan ko, kaklase ko, katrabaho ko, ay maisama ko sa church. Ganun ang pamumunga. So, next po, madali pong manatili sa Lord. May 3 tayong pwedeng gawing pointers. Number 1 is, focus more on Jesus' love for you than your love for Him. Taas ang kamay may asawa. May asawa po, taas ang kamay. Okay. Taas ang kamay na lalaki na may asawa. Yan. Asawa. Honestly po, bilang asawa, dahil pinag-isa na kayo ng Panginoon, laging may dinadala ang kaaway sa iyo na temptation. Di ba? Nung kinasal kami ni Pastor Rocky, nung December 21, 2013. Tama. Nung kinasal kami ng December 21, 2013, nakaharap ako sa kanya, at di ba may sinasabi na vow? Di ba? Pangako. Tawag ko sa kanya dati, Des. Des. Ba't Des? Destiny. Yeah. Des. Bigay ka sa akin ng Lord. Sa hirap at ginhawa. Basta, ang dami kong nasa isip nun. At may nakalista ako doon, tanda ko, ako'y nangangako, hindi ako titingin sa iba.
Kahit tumaba ka man, tumaba ako, hindi ako titingin sa iba. May nakalistang ganun sa vow namin. So nangyari po yun, nataba ako. Siya hindi, sexy pa rin. May ginagawa ang Holy Spirit sa mata ko. At ginagawa lahat ng kaaway bilang mag-asawa kayo na i-tempt ka. Na subukin ka. Subukin ka na tumingin sa iba, subukin ka ng mga ganung pagsubok. Sabi mga pita ng laman. Subukin ka bilang lalaki. Kahit babae, susubukin ka. At meron ako naalala na sinabi ng aking bianan ni Nanay Sonia, nanay natin lahat, ni Nanay Sonia na ito, mga anak, huwag na huwag lalabas sa bibig nyo ang salitang hiwalay. Huwag na huwag lalabas sa bibig ang salitang hiwalay. Di ka minsan ganon, pag ang mag-asawa nag-aaway, ganyan na naman ang saing mo ng munggo, sabi ng walang sabaw ang gusto ko, ay gusto ko kayo may sabaw. Nag-aaway na. Maghiwalay na lang tayo. Kahit, sabi ni Nanay Sonia, kahit daw anong disagreement, away namin, huwag na huwag lalabas sa mga bibig ang salitang hiwalay. Ngayon ang mga kabataan, konting away lang, break agad. May kachat na mamayang gabing iba. Asa na loyalty? Nung tumanim sa isip ko yon, dapat din pala ganun tayo sa Lord. Huwag na huwag lalabas sa bibig natin yung salitang Lord. Hiwalay muna ako sa iyo. Lord, lalayo muna ako sa iyo. Kaya minsan sa mag-asawa, kapag may nababalitaan ako, meron pa akong kamag-anak na ganito, ako'y sobrang nabibigat at nalulungkot. Na kapag yung lalaki ay hindi sumakabilang buhay, yung lalaki ay sumakabilang bahay. Kapag ang lalaki ay sumakabilang bahay, naghanap ng iba, marami siyang nasaktan. Nasaktan niya ang Diyos, nasaktan niya ang kanyang asawa, ang kanyang anak at ang kanyang sarili. At minsan, lagi pala, hindi minsan, lagi ko sinasabi sa isipan ko kapag may temptation na nadating, mahal ako ng anak ko, mahal ako ng asawa ko. Anong mararamdaman nila kapag ako ay sumakabilang bahay? Nag-focus ako hindi sa pagmamahal ko kay Sky at kay Pastora Rocky. Naka-focus ako sa pagmamahal ni Sky sa akin at pagmamahal ni Pastora Rocky sa akin. Na kapag sumakabilang bahay ako, ano kaya ang mararamdaman nila? Ganon din ang Lord sa atin. Dapat, ganon din pala tayo sa Lord. Dapat hindi tayo ganong nakafocus sa pagmamahal natin sa Kanya. Dapat nakafocus tayo, mahal ako ng Lord. Sabihin mo sa sarili mo, mahal ako ng Lord. Next po, sabi sa John 15 verse 9, sabi doon, I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Sa Tagalog, basahin nga natin yung sa Tagalog. Sabi doon sa Tagalog, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Sabi ni Jesus, kung gaano siya minamahal ng Diyos Ama, minamahal din niya tayo. Kaya sinabi niya, manatili kayo sa akin. Mahirap yun. Mahirap yun, mag-focus sa pagmamahal ng Lord sa atin. Ibabato lahat ng kaaway. Hindi ka mahal ng Lord. Hindi ka mahal ni Jesus. Ba't nag-aaway ang pamilya mo? Hindi ka mahal ng Diyos. Ba't wala kang pera? Hindi ka mahal ng Diyos. Ba't bagsak ka sa school? Ba't nalugi ka sa negosyo? Ba't ang dami yung utang? Mahal ka ng Diyos? Hindi naman. Bakit ka ganyan? Ba't ka inaway ng ibang tao? Hindi ka mahal ng Diyos. Ipapabato sa atin ng kaaway lahat ng kasinungalingan para maniwala tayo, hindi tayo mahal ni Jesus. Taas ang kamay, naniniwala mahal siya ni Jesus. Yes. Pero let's be honest. Taas ang kamay na sometimes na-feel niya, mahal ba ako ng Diyos? Salamat sa honesty. Mahal ba ako ng Diyos? Kung mahal ako ng Diyos, bakit nangyari ito?
Bakit akala ko siya ang kalooban ng Lord sa akin? Pero after 1 month, naghanap siya sa ibang satellite. Mahal. And we will fail. Nasa kamay ng nagkakamali. Kita ko, nagkamali kayo. Simpleng receive lang, hindi nyo pa ma-receive. Nasa kamay na nagkukulang. Kukulang tayo. We all, cannot reach the glory of God. But, sa moment na nagkamali ka, dapat desidido ka at nakafocus ka, mahal ako ni Jesus. Sa moment na nagkulang ka, you feel you are not enough, you feel you are a failure, you feel you do not deserve, still remember in your heart, at nakalista dito sa Bible, walang makakapura dito, mahal tayo ni Jesus. Mabura man yan mauto ka man ng kaawit, mabura sa puso mo, nakasulat sa Biblia, for God so loved the world, mahal ka ng Diyos Ama. Pumalakpak sa Kanya, naniniwala. At sabihin mo sa 10 tao, mahal ka ni Jesus. Di magbabago yon. 10 tao, mahal ka ni Jesus. Di magbabago yon. So that is number 1. Madali ang mamunga. Madali palang manatili. Paano manatili sa puno bilang sanga? Nakatingin, focus sa pagmamahal ni Jesus kaysa pagmamahal natin sa Kanya. Number 2, avoid the world's pleasures. Iwasan natin yung mga inaalok ng mga bar dyan sa Ayala. Iwasan ang mundo. At laging i-follow si Holy Spirit kahit wala sa comfort zone. Diba? Lagi kang sa Holy Spirit kahit inconvenient. Honestly, let's be honest on church ito, honest and humility. Di ka masarap gawin yung sala. Nasa kamay, sala. Sabi na wag mo na mag-jowa, pero mag-jowa. Diba? Di ka? Minsan ng tao, ang laki ng dingding, bawal umihi dito. Sa naihi. Alam mo, yung umusong picture, yung may bagong restaurant dyan sa Lipa, may tarpaulin, tas may naihi sa tarpaulin. Di ka? Ang sarap gawin. No, normal sa taong driver ka, kita mo red light, instead na tumigil ka, magbibilis ka pa. Tapos pag nabangga ka, sisisihin mo yung ay, siya po. Red light. Hindi tayo aware. Masarap gawin ang sala. Tingin kayo sa akin. Sino po dito napuntang SM? Lahat tayo napuntang SM. Di ka minsan pagbibili tayo ng McFloat, tapos may basurahan dun sa bago mag-escalator. Anong 3? Nakasulat ay plastic, papel, at yung food waste. So, pag ikaw ay may float, ang gagawin mo, papel yung baso, plastic yung, papel ang baso at straw, plastic yung takip, at yung natitirang yelo, tatapon sa food waste. Honestly, ginagawa ko, yung plastic, dalas ko yung takip, dalas ko sa plastic. Yung food waste, itatapon ko muna. And then yung papel na baso at straw sa paper. Pero anong ginagawa niya? Diretso na kung ano na dun yung walang kung ano dun yung bukas. Sama-sama na. Di kayo sala. Tama o sala? Ba't natin ginagawa? Kasi normal sa tao gumawa ng sala. Yung puno ng yung ganito, ay gawin natin, wala naman nakakakita. Diga? Wala naman nakakita. Kunin mo na yung kumuha ng kalamansi doon. Wala naman si yung kapitbahay. Kumuha ng papaya doon. O malanggay. Magtungit na tayo, wala man dadaang pulis. Normal sa ating gumawa ng sala. Sino po dito nasa isang intimate relationship? Yan. Isang relationship. May binigay sa yung Lord, kalooban ng Lord. Sabi ng Lord, love one another. Pero may jowa ka, kaysa nag-love one another, ginawa mo ay nag-love another one. Ay di kayo, salaga.
Mahirap iwasan yung pleasure na binibigay ng mundo. Diba? Mahirap tumanggi. Diga? Pag nagiya ka, oy, pre! Hey! Trisha! Chat sa akin, Pini! May Trishas kami sa lipa, punta ka. Sige. Sabi nun, sa John 15 verse 10, uy, mga Bibles nyo. Di ka hindi nagdadala ng Bible, di ka isala. Di ka? Sabi sa John 15 verse 10, when you obey my commandments, you remain in my love. Pag daw sinusunod natin ang utos ng Diyos, tayo ay nananatili. Just as I obey my Father's commandments and remain in my love. Ano nga yung utos ng Diyos? Pinadali na. Ilan na lang po utos ng Diyos? 2. Ano yon? Mahalin si Lord at mahalin siya. 2 na lang ang utos ng Lord. Mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa. Anong mas mahirap gawin? Mahalin ang Diyos o mahalin ang kapwa? Kapwa. Kasi pag hindi natin mahalin ng Diyos, okay lang. Yung kapwa mo, pag hindi mo minahal, susuntokin ka. Aawayin ka. Magpo-post sa Facebook. Pag-uusapan ka ng buong barangay. Mahirap mahalin ang kapwa. Pero ang challenging ay hindi iwasan ang peking satisfaction na kayang ibigay ng mundo. Ang challenging ay manatili sa kanyang pag-ibig. Na minsan, sa sobrang gulo na ng mundo, ang challenge ay, Lord, mahal mo pa ba ako? Lord, mananatili ako sa pag-ibig mo. Kasi nga, mas natural tayong mga tao na hindi loyal. Natural sa atin na hindi manatili. Na kapag hindi na natin naramdaman, maghahanap na tayo ng mas ikasasaya, ng mas ikaliligaya, ng mas magmamahal. Kaya minsan, hindi tayo namumunga to the fact na hindi tayo nananatili. Anong gagawin? Iwasan mo. Pag alam mo sala, alam nyo halimbawa, ito'y agbang. Itong step na ito'y agbang. Ito ay mga sobrang taas. Kasing taas ng pagmamahal ni Zion sa Lord. Mare. Sobrang taas nun. Pag ikaw ay nasa agbang, anong gagawin mo? Mas lalapit ka o dini ka? Saan ka? Tatawid-tawid ka, o dini ka? Saan ikaw? Dito, di ka? Halimbawa, sabi ng Lord, anak, wag mo gagawin yung kasalanan yon, yung peking ginagawa ng mundo. Mahuhulog ka. Sige, Lord. Pero sabi natin, sige, Lord, hindi ko gagawin, pero nandito tayo. Nakasilip ka. Huy, anong meron dun? Pre, isa lang. Pre, isa lang. Hindi, ayoko. Pre, may pupur, ano yun? Minsan tayo nandin natulay tayo sa gitna ng kamatayan at ang buhay. Kaya mahirap manatili. Ang gagawin mo, hindi mo lalabanan ang hindi mo lalabanan ang temptation. Hindi mo lalabanan. Alam mo yung halimbawa may larawan, o kaya may subscription ka, o kaya may video ka na sala. Hindi mo lalabanan, in Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, ikaw ay masamang panoorin. Yung mga ganyang malalaswa, hindi dapat pinapanood. Ganun ka gagawin. In Jesus' name, mali yan, mali. Ang sabi sa Bible, tumakbo ka. Hindi pabiling ang isang microphone. Ang sabi sa Bible, run from temptation. Hindi sinabing fight. Hindi mo lalabanan yung temptation. Ang gagawin mo, tatakbo ka, palayo.
Tingnan mo yung katabi mo kung mabilis ba yan tumakbo. Mabilis ba yan tumakbo? Hindi. Tatakbo ka. Pag alam mong sala, tatakbo ka. Amen. So, iiwasan natin ang mundo para tayo manatili. And last, so number 1, nakafocus tayo sa Lord, sa pag-ibig ng Lord sa atin. Number 2, iwas tayo sa mundo. Pero ito sa tingin ko, isa sa pinakamatindi dapat gawin. Number 3, I am not ashamed. Hindi ko dapat kinahihiya si Lord. Sino dito yung nagka-opportunity? Taas ang kamay. Nagka-opportunity na i-share si Jesus sa mga kaibigan niya? Lahat. Sa katrabaho niya, kliyente niya, pero tinamad siya o hindi niya ginawa. Yung alam mo, mga opportunity kang naiyak na siya, may problema, sasabihin mo lang, alam mo, mahal ka ni Jesus, pero ba't di ko nagawa? Taas ang kamay, ganun. Let's be honest. Mahal ka ni Jesus, sumama ka sa church, ba't di mo nagawa? Minsan naranasan natin to na kwentuhan kayo sa school o kaya sa trabaho, pinag-uusapan nyo kung ano-anong bagay, tapos bigla kang sinabihan ng Lord na, Nak, i-share mo si Jesus. Lord, nakakahiya. Sabi ng Lord, ano ka ba? I-share mo. Share mo si Jesus. Sabi ng Holy Spirit, share mo si Jesus. Huwag mong ikahiya. Lord, paano? Ikwento mo ang church. Sabi mo, Lord, paano ko isisingit si Jesus dito? Nagbabari kami. Paano? Paano nga? Paano natin share si Jesus? Kasi nasa barikan. Paano mo share si Jesus? Ay ikaw pa yung promotor nakikisaw-saw sa mga biro ang kulay green. Di ba? Paano natin invite sa church? Isa yung pa nakikisindi kapag may yosi break. Buksan natin yung Bible sa Luke 9:26. Sabi doon, Luke 9:26. Basahin natin ha. If anyone is ashamed of me and my message, the Son of Man will be ashamed. Sabi nyo nga, ashamed of that person when he returns to his glory and in the glory of the Father and the holy angels. Sabi doon, kung sino man ang kinakahiya ako at ang aking salita, the Son of Man, ang anak ng tao na si Jesus, ikakahiya ka rin ni Jesus pag nagkita kayo sa langit. Kapag kinahiya mo si Jesus, ikakahiya ka rin ni Jesus. Kunwari nag-rapture, nakasama ka, congratulations. Kahit paano naisingit ka sa listahan. Nag-rapture, nakarating tayo sa langit. Pagpunta mo sa langit, sarap. Pagkita mo sa lupa, nagugunaw na ang mundo. Ikaw, yes. Nakarating ako sa langit. Pagtungtong mo, ginto ang kalsada. Pagbukas mo, ang gate ay ginto. Nandun daming angels. Nandun yung mga kaibigan mo. Naglilingning, tas ang gaan-gaan mo, parang wala ka na stress. Tas pagkita mo, ang mansion mo, ang ganda. Tas nakarating ka, si Jesus! Lapit ka, Jesus! Si Jesus pagtingin sa'yo, Jesus! Hello! Nakarating ako sa'yo sa langit. Sabi ni Jesus, bakit? Jesus, bakit mo ako kinakahiya? May nagsabi sa'yo, kumulbit sa'yo na anghel. Huy, kasi kinakahiya mo rin siya nung nasa lupa pa kayo. Tapos yung anghel na kumulbit sa'yo, biglang nagkasunga. Biglang yung pakpak naging kulay itim at bra! Sabay hila ka pababa. Biro lang. Walang mangyayaring ganun dito. Wala pala ako sa langit. Inila pa yung pierno. Naranasan nyo ng
Ah, may ka-date kayo, awkward, siguro ako lang ang nakaranas nito. May ka-date kayo pero hiyang-hiya siya, nakasama mo siya. Kasama ka niya. Dati uso pa kasi nung mga edad namin yung eyeball. Alam niyo yung mga eyeball? Yung magka-chat lang kayo dati sa computer, gamit pa yung lumang internet. Tapos, hi, ASL. Ano sabihin ng ASL? Age, Sex, Language. Taga saan ka? Meet up tayo sa ano. So, dati may gano'n, eyeball. Dati pa yung binago na ako ng Lord. Tapos pag magkasama kayo sa SM, siya'y hiyang-hiya. Ano ba yun? Ba't mo kinakahiya? Pogi naman ako. Pata sa SM, siya'y nakatungo lang. Kakain kayo sa McDo, siya'y nakaganon. Tapos baka, alam mo yung parang, baka may makakita sa inyo. Yung hiyang-hiya siyang makakasama kayo. Ano kayong feeling ng ganun? Makinakahiya ka. Narasan nyo ba yun? Yung may jowa ka, tapos kinakahiya ka ng jowa mo. Yung pumunta kayo magka-holding hands kayo sa jeep, pero bumaba ng jeep, ayaw niyang hawakan ng kamay. Nagpunta kayo dun sa barkada niyo, hi! Huy! Ano? Tapos ikaw parang hindi pinapakilala, tapos may nagtanong sa'yo, huy, friend, sino yan? Hardinero namin. Pinsan ko. Uy, naranasan mo yan, Naranasan ni Jello yon. Pinakilala sa kanya yung pinsan siya. Anong feeling? Masakit. Sheila, kakaya mo si Jello pag nagkataon? Oo daw. Di ba? Di ka sama sa feeling na ikinahihiya ka? Imagine nyo, pagkasama ko si Sky, hindi ko anak yan. Ayan naman hindi ko kilala yan. Ano kaya mararamdaman ng bata? Ang sama ng pakiramdam na anak ka, tapos kinakahiya ka ng magulang mo. Diga. Naranasan natin lahat yung kinahiya tayo ng magulang natin. Alaya namang, anak ko yan eh. Pag nagbabarik sa mga kumpare, kinakahiya ka, diga. Sama sa pakiramdam. Imagine mo, Ama sa langit, ikinahiya ka. Ano kayang feeling? Keyboardist, please. Hulban, please pala. Hulban. Ama sa langit, kinahiya. Anong feeling? Ay, diga, sama sa pakiramdam. Ano kaya ang feeling ni Jesus na kinakahiya natin siya? Ano kaya ang feeling nun? Kaya nga, buti na lang, hindi mo siya kinakahiya. Ang kapal na mukha mo. Sabihin mo sa katabi mo, ang kapal na mukha mo. Hindi mo kinakahiya si Jesus. Sabihin mo yung nasa likod, mas makapal ang mukha mo. Kasi hindi mo kinakahiya si Jesus. Kulang naman, hindi mo kinakahiya si Jesus. Dapat ganon. Pakapala ng mukha. I-share lang si Jesus. Anong i-share ko, pastor? Hindi ko sa ulo yung mga verse na yan. Hindi ako kagaya ni na Pastor Rocky, Pastor Aldrin, Pastor Jen. Hindi ako kagaya nila marami sa ulong verse na i-share ko. I-share mo yung experience mo kay Jesus. Alam mo, binago ko ng Lord. Alam mo, dati may utang ako, ngayon, wala na. Alam mo, dati depressed ako, ngayon, kahit wala, I am full of joy. I-share mo yung experience mo. At sabi nga sa Romans 1:16, this is one of my life verses. Romans 1:16, sabi doon, for I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes. Sa Tagalog, basahin natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na kaililigtas na lahat ng sumasampalataya. Kung yung salitang yon ang ikaliligtas ng barkada mo, ng pinsan mo, ng magulang mo, bakit mo ikahihiya? Bakit mo ipagdadamot? Ay meron ka. Sabi nga, nag-example ko na ito dati pa.
Kung yung kaibigan mo ay may sakit na nakamamatay na cancer, tapos nasa iyo pala yung gamot para hindi siya mamatay, sino ka para hindi i-share? Kapag hindi mo sinare yung gamot, ang tawag sa iyo, madamot. Ganon din ang kapangyarihan. Yung mabuting balita, yun ang magbibigay buhay. Na kapag sinare mo, you will be the greatest architect, the greatest civil engineer, the greatest interior designer in heaven, kisa sa isang kaluluwa na pinatanggap na tumanggap sa Panginoon dahil mo may natayong mansion doon. Higit mo pa ang pinakamagaling na architect. Dahil mo pa sino Slater Young. Dahil mo pa ang pinakamagaling na mga civil engineer kasi nakapagpatayo ka ng mansion sa langit. So that is the challenge. Hindi ko ikinakahiya. Hindi ko ikinakahiya. Paano manatili sa Panginoon? Madali lang. Nakatingin sa kanyang pag-ibig, hindi sa pag-ibig natin sa kanya. Umiwas tayo sa ginagawa ng mundo. At huwag natin siyang ikahiya. Huwag mo ikakaya si Jesus Christ. Huwag natin kakahiya. And by that, we should remain in Him. Tumayo po tayong lahat ngayong oras na ito. Taas ang kamay yung, Lord, madaling manatili but challenging? Lord, challenging ang manatili sa'yo. Taas ang kamay, challenging ang manatili sa Kanya. Salamat sa honesty. So challenging. Dami temptation, busy sa work, sa school. Challenging po ang manatili sa inyo. Pero mas challenging ang hindi mamunga. Hallelujah, Jesus. Alam nyo ba yung term ng isang agriculture? Yung grafting. Siguro nadaanan nyo yung grade 5 o grade 4. Grafting. Kung alam mo, isang sanga na putol. Tapos namatay yung puno. Tapos yung sanga, parang puputulan ng parang pa-letter V. Tapos yung puno, puputulan din ng pa-letter V. Tapos isisiksik at itatali. Kahit magkaiba yung kulay, magkaiba ng pinanggalingang puno, basta idikit muli, pag ikinapit muli, mamumunga, magdidikit uli siya, magkoconnect uli siya, at yung sangang naputol ay mamumunga. Sometimes we feel na parang, napalayo tayo sa Panginoon. We feel na hindi tayo nanatili sa Kanya. At sometimes you feel na hindi ka nananatili ngayon sa Lord. Sometimes you feel na parang, Lord, hindi ko magawa yung pinagagawa, yung tinuturo mo. Yung ginagawa yung pinuturo ni pastor na madali lang naman ang manatili sa Lord. Challenging, Lord. Busy ako, may trabaho ko, tapos ito yung nararamdaman ko, ito yung emosyon ko. Lord, Sunday lang ako nakakapunta sa church, o kaya minsan di pa ako makapunta sa Sunday. Lord, ang hirap. Ang hirap naman, Lord. Minsan di ko rin alam ang gagawin ko. Lord, lumaki na ako sa ganito, namuhay na ako sa ganito. Ang dami natin pwedeng sabihin, pero alam nyo, pag ang Lord, basta nakadikit lang sa Lord, yun lang requirement niya. Pwede ko nga ginawang teaching okay, paano mamunga? Basta nakadikit ka sa Lord. Amen. Worship team, please. Yun lang. Basta nakadikit ka sa Lord. Ayaw nating mawala sa piling niya. Ayaw nating mawala sa piling niya. Sinong ayaw mawala sa
piling niya. Sino ang gustong manatili lagi sa piling niya? Walang ifs, buts. Walang pero Lord, paano Lord pag nagkaganito? Paano hindi? Sino ang gusto laging manatili sa Kanya? Manatili sa Kanya. Manatiling nakataas ang kamay. Just close your eyes and just sing this song very, very clear. Let's sing. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Kailan may di pababaya. If you don't know what to do, just close your eyes, raise your hands, and let the song minister. Ang ngalan mo. Ang ngalan mo. O ano man nararamdaman mo, mabigat ang pakiramdam mo. Hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam kung paano manatili. Let this song minister to you. Your declaration. Mananatili sa'yo at sasabahin ka. Just worship God. All the people of God sing. Oh, let the love flow. Sabi nga, mag-focus sa pag-ibig. Binababa na ito ngayon sa buhay mo. Mananatili sa'yo sasabahin ka sa dakong lihim, mananatili sa... Oh, may nararamdaman kang pag-ibig ngayon na hindi mo mapaliwanag. Oh, just worship God. Come on, itaas mo pang kamay mo. At sasabahin ka sa dakong lihim, itaas ang pangalan ng Panginoon. Oh.
Just continue to sing. Sarap sa feeling niya, no? Sarap sa pag-ibig niya. Mananatili sa'yo. Sasabahin ka. Jesus. I will worship. Worship you. I will worship. I will worship. I will worship. Lord, I pray kung anumang naramdaman namin na sa piling mo, naramdaman namin pag-ibig, hindi namin ipagpapalit sa anumang peking binibigay ng mundong ito. Lord, hindi ka namin ikakaiyak. Mananatili kami sa iyo. Bawat isang nandito, mananatili, sasamba, worship, hanggang sa dulo ng buhay na ibinigay mo, inilaan mo sa amin. Mamumunga ang bawat isa. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We honor you. We love you.
Jesus' name. Amen. Palakpakan natin sa